Kung inyong matatandaan, ang pagbungad pa lang ng Biblia, dahil tinatalakay po natin dito, yung verse 9, ang nagsasabi siya ay nasa liwanag at napuputi kanyang kapatid ay nasa kadiliman hanggang ngayon. Pagdating sa verse 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Kung mapapansin nyo po, kung binabasa nyo yung Biblia sa Genesis pa lang, na kung saan ay nandoon yung magkapatid si Cain at si Abel. Magtatay pala yon, Abel, na pareho silang nagbigay ng kanilang mga offering, di ba? Si Cain, nag-offer siya yung pinakamagandang offering niya, yung mga mula doon sa mga kanyang mga pananim. At si Cain, si Abel, yung kanyang ibinigay ay yung mula doon sa kanyang mga alaga na pinakamataba. Pero ang pagkakaiba po noon ay si Abel muna ay inoffer niya muna yung kanyang sarili bago yung kanyang daladala. While si Abel po, ang inoffer niya lang talaga ay yung kanyang daladala. Kaya nakalagay doon, he offered, and Abel offered, and he. Kaya si Abel muna, inoffer niya muna yung kanyang sarili bago yung mga daladala niya. At pagdating po doon sa Exodus, ay dito na nagkuha na yung you shall have no other gods before me. Ibig yung sarili natin ay hindi pwede. At you shall not make for your own na Diyos-Diyosan. At hanggang doon, hanggang sa you shall not commit, puro ganon. Pagdating sa Exodus 20, at pagdating doon sa Deuteronomy chapter 5, sa Deuteronomy chapter 5 po, kasi iba ng generation ito. Sila yung mga bago. Kaya inulit doon yung mga kautusan. At pagdating puro sa chapter 6 ng Deuteronomy, tingnan niyo po yung ito, medyo pa-English po muna tayo konti. Pagpasensyahan niyo po kasi ito po yung nakakuna. Pagdating doon sa chapter 6 verse 5 ng Deuteronomy, and these words I commanded you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit on your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be frontless between your eyes. You shall write them on the doorstep. Tapos pagdating po, and when the Lord your God brings you to the land that He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, Jacob, and that Jacob to give you, with great good cities that you did not build, and houses full of good things that you did not fill, and cisterns you did not dig, but vineyards and olive trees that you did not plant. Ito pinapakita yung pagmamahal ng Panginoon na talagang nag-provide na siya muna. Pero sa unahan yun, verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Tingnan niyo po yung pagbabago. Bagamat pareho silang utos, nandun na yung word na you shall love. At ito rin yung mga salitang ipinapahayag dito sa bagong tipan na ating binasa kanina. Kung titingnan nyo po iyan, dito medyo ikwan ko lang muna para mamaya ay dire-diretso na tayo dahil mabilis po magsalita. Yung mamang nandito, sabi, mga minamahal, hindi bago ang utos na isinulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na, buhat ng pasimula. Ang dating utos ay salita na inyong narinig. Ibig sabihin, narinig na nila ito. Ibig sabihin, kung sila man ay Hudyo, palasak na itong narinig na. Kung ito man ay Hentil,
o narinig na nila, marami kasing nagsasalita dito noon doon. At verse 8, gayon may isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay na sa kanya at sa inyo. Sapagkat, pagdating po rin sa verse 8b, sapagkat ang kadiliman ay lumipas na at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. Pagdating po rin sa 8b, nag-transition na siya, papunta rin sa 9. Dahil doon sa ang nagsasabing siya nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman hanggang ngayon. Hanggang ngayon. At pag ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid, dito po pinatindi ang napupuot na sa kapatid ay nasa kadiliman, siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Yung kaya nga po yung titulo diyan ay nakandyan, the unchanging commandment of God to love one another. Pangalawa, unang-una, yung nature ng commandment. Luma, pero bago. Old yet new, pero may progression yon. Tapos, yung 9 to 11, yung test ito para sa kung ikaw ay lumalakad sa liwanag. Ano ba yung liwanag? Una muna. Kaya nga, yung mensahe ko, ang bawat mananampalataya ay inatasan na umibig sa bawat kapatid at ito ay marka o test na kung saan ikaw ay tunay na lumalakad sa liwanag. Have heard, napaliwanag na natin yon. Ibig sabihin lang yun, hindi yung sinusulat ni Apostol Pablo ay hindi niya inimbento. You have heard, di ba? Ito'y nakatala din sa mga salitang mga napakinggan na nila noon pa. Old yet new. Ano pa yung mga salitang ito? Love your enemies, di ba? Kung paanong sinabi ito doon sa Old Testament, ganun din naman, sinasabi ito patuloy doon sa bagong tipan. Sabi sa Exodus 23 verse 5, if you come upon your enemy's ox or donkey that has strayed away, take it back to its owner. If you see that the donkey of someone who hates you has collapsed under its load, do not walk by, instead stop and help him. Ganoon. Na kung saan sa lumang tipan ay sinasabi na iyan. At gayon din sa Proverbs. Sabi, if your enemies are hungry, give them food to eat. If they are thirsty, give them water to drink. You will heap burning coals of shame on their heads, and the Lord will reward you. Yung reward laging sa Panginoon. Hindi kahit hindi ka nabalikan ng ito, ganun, mga pagbabalik sa iyo ng mga mabubuting gawa. Laging iisipin natin na ang Panginoon ang siyang nagre-reward sa atin. At hindi lang lumang tipan yan, dahil pagdating sa bagong tipan, sa Luke, but to you who are willing to listen, I say, love your enemies. Di ba? Kung paano sinabi doon sa lumang tipan, dito naman sa bagong tipan, love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you. Hindi lang hate, sinumpa ka pa Curse you. Pray for those who hurt you. Sinumpa ka na, galit na sa'yo. Pero ano ang utos? Ipanalangin. Pagdating 6:35, love your enemies, do good to them, and lend them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven will be great, and you will truly be acting as children of the Most High, for He is kind to those who are unthankful and wicked. Bakit sinabing sinabi rito na siya ay kind? Kasi yung pareho namang pag umaaraw, sino nakikinabang, di ba? Hindi lang naman yung mga mananampalataya, sila man din. Pag umuulan, sino nakikinabang?
Kaya sinabi ito, hindi lang doon, pati si Matthew, you have heard the law that says, love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies, pray for those who persecute you. Hindi lang curse, ito inuusig na sila, di ba? Mas matindi na ito. Pero paano mo ipapakita ito? Kundi nandoon yung pananalangin mo pa rin sa kanila. Inutasan nga, nung time nila Paul, sinabihan nga ni Paul na ipanalangin mo yung mga emperor. Sino ba yung emperor o hari noon? Wicked yun, di ba? Sila Nero. Ito pa yung nagpapatay sa kanya. Ito yung mga ugalit ng mga mananampalataya noon. Siyempre, hindi lang sila, kundi tayo rin. Na siyang kumikilala sa Panginoon kung paano doon kanina ay love your enemies at hindi lang doon nagtatapos kung paanong ito sa Levitico sinabing love your neighbor, do not seek revenge or bear grudge against fellow Israelite, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Do not take advantage of foreigners who, verse 33, do not take advantage of foreigners who live among you in your land. Treat them like native-born Israelite as you love them as yourself. Kahit na nakikipanirahan lang sa kanila, hindi lang kasi sinasabi pareho kayong Hudyo, hindi lang ganoon, kundi ang bawat tao may hininga. At pagdating sa New Testament, ay ganoon naman, honor your father and your mother, love your neighbor as yourself. Sa Mateo 19:19. Kaya sinasabing, old but new, hindi nagbabago. Lumang tipan, bagong tipan, ganun din naman ang utos. Sabi sa Matthew 22:39, ito yung kung saan ay kausap ng Panginoon yung isang eskriba. Matthew 22:39-40, a second is equally important, love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. You love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your might, at love your neighbor as yourself. Kaya, hindi siya nagbabago. Ganun din sa Mark 12:31. The second is equally important, love your neighbor as yourself. No commandment is greater than this. Hindi lang siya nagtatapos doon sa gospel. At sa mga sulat ni Paul ay ganun din. Owe nothing to anyone except your obligation to love one another. If you love your neighbor, you will fulfill the requirements of God's law. Kaya yung kabuuan, yung summation ng law ay yung love your neighbor as yourself. At dahil mahal mo siya, nakikita mo siya, paano mo mamahalin nga ang Diyos na hindi mo nakikita? Ito'y pagpapakita na kung saan ay minamahal mo ang Diyos. Sa 13:8 nga, verse 9 for the commandments say, you must not commit adultery, you must not murder, you must not steal, you must not covet. These and other such commandments are summed up in this one commandment, love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Verse 10, love does no wrong to others, so love fulfills the requirements of the God's law. At yung kanina na parallel natin, yung 5:14, the whole law can be summed up in this one command, love your neighbor as yourself. Kaya yung nature niya, ito ay luma pero bago dahil iniutos din ito ng Panginoong Hesukristo sa atin. Pero kung titingnan natin, pagdating dito sa nung ang Panginoon na ay nagmi-ministeryo na rito, ito yung mas pinatindi niya. Yung pagmamahal na ito.
May progression siya. Yung subpoint B, new. Bakit siya new? Like old commandment but emphasizes a new and put a new way. Masabi ro sa John 13:34, sa John 13:34, ito yung matapos na hugasan ng Panginoon ang paa ng mga alagad. Sabi niya, kung ako na Panginoon nyo ay gumawa ng mga bagay na iyan, kayo pa. Sabi, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Hindi lang doon nagtatapos. Pagdating sa verse 35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya, ito yung test. Kung paano minamahal mo ang iyong kapatid at laging para sa kabutihan niya. At hindi lamang iyon ang ginawa ng ating Panginoon. Minahal niya tayo hanggang siya ay mapako sa krus. Ganoon siya nagmahal at ganoon niya ine-emphasize yung pagiging bago nito. Yung sacrificial love. Hindi lamang na kailangan niya tubig, painumin mo, kundi ang ating Panginoon, binigay niya yung kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Paano namin gagawin yun? Minsan, totoo, hindi tayo magpapapako sa krus kasi ginawa na ng ating Panginoong Hesus yun. Pero, nandoon yung mga bagay na magbibigay ka ng time para ipanalangin ang iyong kapatid, ang iyong kamag-anak, kapatid sa iglesia, kamag-anak, at kung hindi mo pa kilalang kapitbahay mo na bagong dating, at pati ang mga kapitbahay mo, ito ay isang pagsasakripisyo rin. Bisa sabihin natin, suplado yan eh. Ba't mo siya ipagpipray? Hindi. Inutos yun bilang sakripisyo. Hindi nga lang katulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. At kung nakita mo rin, sabi nga dito kung may nakita ka na isang kapatid na walang kaya, pero talaga namang ang bawat kapatid may makakain. Pero kung meron nga magkagayon, at ikaw naman ay may kaya, ba't di mo siya bigyan? Ito yun. Ito yung mga maliliit na bagay. Minsan ay hindi natin napapansin. Hindi natin napupuna. Hindi nga natin tayo magpapapako sa krus. Hindi ganun. Nandoon sa mga mumunting bagay na iyon, ay naipapakita mo ang iyong sakripisyo. Minsan lang ganoon. Meron nangangailangan ng counsel, nangangailangan ng kahit na papakinggan mo lang yung kanyang mga hinaing. Yung isang bagay na sakripisyo ng konting oras. Di ba? Kahit na parang tingin mo ay maulit-ulit lang to, pakinggan mo siya. At magpayo ka kung meron kang maipapayo. Alam mo, malaking bagay na yun na kuminsan ay nagsasalita siya sa iyo ng problema niya at kuminsan mai-inject mo rin kung ano yung salita ng Panginoon. Kahit ganun lang mga bagay ay nakapagbibigay ka na ng comfort sa Kanya. Kaya, patuloy tayong lumakad sa buhay pananampalataya natin, patuloy tayong lumakad sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sa 15:10 ng John, when you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandment and remain in His love. Di ba? Kaya ito'y direktahang sinasabi ng Panginoon. Pagka nababasa mo yung mga salitang ganito, kapag sinusunod mo ang kanyang mga kautusan, at paano mo nga naman mababasa yung kanyang kautusan kung di nakatago lang sa sa eskaparate, no? sa shelf, yung Biblia. Pero wala na po tayong lusot ngayon kasi kahit saan ka magpunta, kung nasa apps na yan ng cellphone Kaya wala na pong dahilan, wala na tayong maidadahilan. Kahit konting oras lang, magtuon tayo ng
pagbabasa ng kanyang salita, commandments, and remain in His love. Kapag sinusunod natin yung kanyang mga kautusan, inaaral natin ito, at handa tayong i-apply ang mga bagay na ito, tayo ay nananatili sa pag-ibig ni Jesucristo, ng ating Panginoong Jesucristo, at ng pag-ibig ng Ama. Sa 15:12, paano kanina 15:10? Ito 15:12, this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Kasi, alam nyo, totoo naman, makakalimutin tayo. Lalo na sa mga nagkakaedad. Kaya nga nandyan yung banal na Espiritu, pag binabasa mo to, ipapaalala niya sa inyo ang kanyang mga salita, kanyang mga kautusan. Kaya, kung makikita mo dyan, yung word na, yung shining, yung bakit na darkness is passing away and the light is already shining. Dahil dumating na ang Panginoong Hesukristo nung time na ito ay isinulat na at yung kadiliman ay nawawala na. Ang bawat mananampalataya ay nakakita ng liwanag. Bakit? Ano ba yung liwanag? I-define natin yung verse 1 John 2:8b kasi transition na yan. Because the darkness is passing away and the true light is already shining. Nagta-transition na siya ron sa verse 9. Pagdating doon sa verse na, ito na yung test. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Kaya, kung magsisimula ka ng mamuhi sa iyong kapatid dahil sa makulit, ipanalangin mo na tanggalin yan. Ikaw man, ako, minahal tayo ng Panginoon na kung saan ay siya ngayon, pag nakakilala ka na sa Kanya, ikaw ay nasa kaliwanagan na. Kaya nga, itong verse 9 hanggang 11, ito yung ang pag-ibig ay sadyang test na whether you are in the light or in darkness. Kaya, maaring sabihin ng mga tao na ako ay naliwanagan, pero kung hindi mo minamahal ang iyong kapatid, ikaw ay dito ay parang ipokrito. Nakikita ng Panginoon yun. At sino ba yung light? Kung babalik tayo sa John 1:5, dinefine dito kung sino yung light. Sa John 1, una, para maliwanag lang po, sa simula ay ang salita at ang salita ng Diyos, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Sino po yung sinasabi rito, tinutukoy? Yung salita. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi nagapi ng kadiliman kailanman. Kaya, pag ikaw ay naliwanagan ka na, tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon mo, ando na yung liwanag mo. At ang liwanag na ito ay ang liwanag ng Diyos Ama, na kung ganoon ay ito rin ang claim ng ating Panginoong Hesukristo. Na makikita natin, at ito'y pinapaliwanag dito ni John, ni Apostol Juan sa kanyang sulat na ito. Sa unang sulat niya, sa sulat sa verse 1, makikita natin diyan, di ba? Yaong buhat sa pasimula na aming nakita aming ng mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay.
kung paano doon dinefine yung word. Pero dito, yung salita ng buhay, yung sa sulat niya na kanina, gospel, ito, yung sa salita ng buhay, yung sulat niya, yung pinapakita ko lang sa inyo, yung pagkakaparehas. At ang buhay na ito ay nahayag at aming nakita, aming pinatotohanan sa inyo, aming ibinabalita. Buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama na at amin ay ipinapahayag. Verse 3, ipinapahayag namin sa inyo yaong aming nakita, narinig upang tayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak at si Jesucristo. Kaya pag ikaw sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi lang si Jesucristo ang iyong kasama, hindi ka lang nakikipag-fellowship sa iyong kapwa, ka-fellowship mo rin ang Diyos Ama. Napakasarap, no? Diba? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ka-fellowship mo, hindi mo nga lang napapansin, hindi mo nga lang parang, pero pag nabasa mo yung kanyang salita, nandun yung kagalakan eh. Diba? Kaya, masarap o maganda o talagang nandun yung enjoyment mo pag nalaman mo na ikaw ay nakikipag-fellowship, hindi lamang kahit ang Panginoon Jesucristo nandun na sa langit, pero sa magitan ng kanyang banal na Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. Tandaan natin, kung tayo ay nananalangin, ang Espiritu ang nagpapaunawa nito, kahit mga groaning yan, mga ulo, ano po yan, ay pinapaunawa ito ng ibinibigay ito ng banal na Espiritu kay Jesucristo, at ang ating Panginoong Jesucristo naman ay dumudulog doon sa Ama. Ganoon yun yung sinasabing fellowship. Nakikipag-fellowship ka sa Kanya habang binabasa mo ang Kanyang salita. Nakikipag-fellowship ka sa Kanya kung ikaw ay nananalangin sa Kanya. At yung mga claim ng ating Panginoon sa John 8:12, di ba? Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Kaya, habang binabasa natin ang kanyang salita, nakikipag-fellowship tayo sa Kanya, nakikilala natin Siya. Pagdating sa 9:5 na, but while I am here in the world, I am the light of the world. Ito yung time nila. While I am here, naganap niya na yung mga bagay na ipinagawa sa Kanya ng Ama. Kaya tayo ay naliliwanagan na. At mas lumiliwanag pa yan habang binabasa natin ang Kanyang salita. At ito ipinapaunawa ng Kanyang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Verse 9, di ba? Whoever says he is in light and hates his brother is still in darkness. Ito yung kiniklaim mo pero hindi mo ginagawa. At mas matindi pa yung verse 11. But whoever hates his brother is in darkness. Kaya, lagi nating tingnan, lagi tayong dumulog sa panalangin, lagi nating suriin ang ating sarili. Ako ba ay lumalakad sa Panginoon? Ako ba ay nagsisimula ng magalit sa ating kapwa? Pero tandaan nyo, kahit nagagalit sa iyo, wag ikaw, ang iyong kapwa may utos. Love your enemies. Sabi yan, if anyone claims, I am living in light but hates his fellow believer, that person is still living in darkness. Ibig sabihin, darkness dito, sa kasalanan, at hindi ka pa naliliwanagan ng Panginoong Jesucristo.
Pagka ganoon, ay idulog mo sa Panginoon. Kung nagalit ka lang sandali, idalangin mo pa rin sa Panginoon na, Panginoon, alisin mo po ang mga bagay na ito. At maliwanag sa sinasabi diyan ni Juan sa verse 1 verse 6, chapter 1 verses, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kaya dito pa lang, pinapakita ni Apostol Juan, kasi siya yung talagang nagpapaliwanag kung paano yung pag-ibig. Pagdating sa 2:4, ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sana hindi tayo ganito bilang mga mananampalataya. Idulog natin lagi sa Panginoon na tayo ay maging totoo. At ano pa yung may mga encouragement din siya rito na makikita natin. Sabi sa verse sa chapter 3 verses, ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya at hindi nakakakilala sa kanya. Kaya pag alam mo nagkasala ka na, Panginoon patawad. Patawad, idulog natin yan. Maski yan ay sa isipan, walang nakakakita. Pero nalalaman niya ng Panginoong Diyos. Yung kanina ay makikita natin diyan na yung nagkakasala ay hindi nakakakilala sa Panginoong Diyos. Ang matindi, habang binabasa mo yung sulat na ito ni Juan, ay mas pinatitindi niya. Pagdating doon sa chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya patuloy tayong dumulog sa Panginoon. Patuloy nating, Panginoon, tulungan mo ako sa parting ito ng aking buhay. Laging ganoon. At tandaan natin, hindi maramot ang Diyos. Kung talagang sincero tayo sa mga bagay na ating idinudulog sa Kanya. Tandaan niyo, pagdating dito sa verse 11, but whoever hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eye. Yung kasalanan, darkness dito ay kasalanan. Kaya patuloy nating itong tingnan. Ako ba ay napupuot sa aking kapwa? Ako ba ay patuloy na may kimkim na galit sa aking kapwa? Matindi yung kimkim, no? Pero kung nagalit ka at nakita mo agad ito sa iyong sarili, i-confess agad natin. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta dahil walang nag-guide sa kanya, wala siyang banal na espiritu na siyang gumagabay sa atin, na siyang nagpapaunawa ng kanyang salita sa atin bilang mga mananampalataya. Iyon ang makikita natin. Yung kaibahan ng verse 9 at verse 11. Yung verse 9 ay nandoon yung hypocritical way. While yung 11 talagang hindi siya mananampalataya.
Kaya lagi nating suriin ang ating sarili. Pero kung mapapansin ninyo, pagdating doon sa verse 10, ito yung verse 10, ano? Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Kaya nandoon yung concern mo sa mga kapatid mo, nandoon yung pananalangin mo, lahat ng bagay, kung mga may sakit, nandoon yung pananalangin mo, kung naalala mo, idinadalangin ba natin ang ating mga kapatid? Pag naalala natin to, o si ganito, mayroong karamdaman, o si ganito, may pangangailangan, nandoon. Kasi wala namang load yun eh. Hindi ko naman kailangan magpa-load para dumulog sa ating Panginoong Diyos. Dudulog ka lang, lalapit ka, uusal ka lang ng panalangin. Hindi ka gagastos. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Paano tayo nananatili sa liwanag? Habang ang kanyang salita ay ating binabasa, ito'y nagliliwanag sa ating isipan sa pagitan ng banal na Espiritu, at ang liwanag ay ang Diyos na siyang makapangyarihan para paunawa sa atin ang lahat ng mga bagay. At ang ating Panginoong Hesukristo na siyang nagsasabing, I am the light. Ito yung narinig ni Juan. Ito yung napakinggan ni Juan. Ito yung nakita ni Juan sa verse 3. Yung mga mensaheng iyan, nakita ni Juan. At gayon din naman, habang ating binabasa ang kanyang salita, ay ganoon din, parang aktual na napapakinggan mo ang Panginoong Hesukristo. At bakit ito isinulat ni Apostol Juan? Para yung kanyang kagalakan ay makontento, mapunuan. Hindi lang yung kagalakan niya, yung ating kagalakan din ay malubos, dahil ito ay nag-i-encourage sa atin na ang ating mga panalangin ay hindi nawawalang halaga, bagkus ito ay dumidirekta doon sa ating Panginoong Diyos sa magitan ng banal na Espiritu at ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit ano pa yung araw-araw na kung saan ay inaakusa tayo ng accuser sa Revelation 12, nandoon siya, siya yung ating parang abogado. Ama, tinubos ko na yan. Di ba napakasarap? Kung paano sa aktual na kung sa korte ay ganoon. Meron tayong abogado, mas lalo na sa atin bilang mga Kristiyano. Sino ang ating abogado? O sino yung ating parang yun kasi madaling terminong gawin. Di ba? Sino yung nakikiusap sa Diyos Ama? Kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ganoon, hindi niya tayo iniwan. Na kung saan, hindi niya tayo pinababayaan habang namumuhay tayo dito. Ganyan siya katapat kung paano ang kanyang salita ay tapat. Ganun ang bawat salita, at ganun din ang ating Panginoong Hesukristo, at ganun din ang ating Panginoong Diyos. At sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Ang isang Kristiyano raw ay walang kadahilan ng ikatitisod yung kapwa mo. Kaya nga sinasabi ko, tayo ay maging aware. Minsan, mabilis tayong magsalita. Minsan, mabilis tayong umakto. Minsan, mabilis tayong sumimangot. Hindi pa tayo nagsasalita, sumimangot pa lang, di ba? Pero sa mga bagay na iyon ay ating idulog sa Diyos. Ating ihingi sa ating Panginoong Diyos. Ating sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, siya ay tapat. Pag i-confess mo ang iyong kasalanan, sabi sa John 1:9, hindi na kinakailangang magkasi-kasi. Kasi si ganito siya yung dahilan. Hindi. Dahil ginusto mo yan, kaya ka nagkasala. Sabi ni James. At
Kung babalik ka rin sa Genesis, yung mga panglalansi ng Diablo, pagdating sa verse 6, sino ba ang nagpasya? Di ba? Si Eva? Ganun din tayo. Kung paano ang dali niya noon, kung paano ang ginagawa niya noon, ay ganito pa rin. Hindi nagbabago yun. Kaya lagi tayong dumulog sa ating Panginoong Jesus, tayo manalangin, tayo magbasa ng kanyang salita, makilala natin siya ng lubusan, makilala natin ang Diyos Ama sa pamagitan niya at sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya, handa ba kayong patuloy na kilalanin ng ating Panginoong Jesucristo magitan ng kanyang salita? Siyempre, ang sagot ng bawat isa sa atin ay opo. Kaya patuloy nating basahin ang kanyang salita at tayo mamuhay sa liwanag at ang kanyang salita ay patuloy na magliliwanag sa atin dahil ito ay ipapaalala, ipapaunawa sa atin ng kanyang banal na Espiritu. Tandaan natin, whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. At pagdating sa verse 11, but whoever hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Darkness, yung word na darkness dito, ilang beses inulit, 4. Ito ay para bigyang diin. Mula doon sa verse 7 hanggang 11, para bigyang diin ni Apostol 1. Yung darkness o yung kasalanan. Pero pagdating sa verse 10, muli yung encouragement niya. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Kaya, pag nakakilala ka sa Panginoon, sumampalataya ka sa Kanya, tinitingnan mo ang iyong sarili. Ako ba ay lumalakad sa palatuntunan ng Panginoon? At bilang isang Kristiyano, lagi tayo magpasiyasat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na sumasalangit, purihin ka sa iyong kabutihan sa amin. Purihin ka sa iyong katapatan na hindi nagbabago, sa iyong salita na walang maliw na hindi nagbabago. At salamat po o Diyos dahil ito ay naitala, na isulat sa Biblia upang siyang aming mabalik-balikan upang maalala namin, O Diyos, ang paglakad ayon sa iyong naisin. Kaya nga po, O Diyos, patuloy na pagpalain po ang bawat isa sa amin. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maluwalhati sa bawat buhay ng mga kapatid na nandirito, O Diyos, at sa mga nakikinig pa. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.